Sindak. Hi Sir Red at sa lahat ng bumubuo ng Sindak Short Stories. Na-trigger po ako na magbahagi ng kwento ngayon dahil po napakinggan ko yung isa sa mga episode ninyo dito. Hindi ko na nga lang po matandaan yung title pero ito po ay patungkol sa SHS na may kaugnayan sa isang namatay na relative or someone na sinasabing nagmumulto daw sa pamamagitan ng panaginip at hinihingi or iniaabot nito yung kamay niya. Natatandaan ko tuloy Sir Red nung ako ay 10 years old pa lamang. Meron po akong panaginip and I can still remember it vividly. Ang setting po ay ang kwarto ni Mama. Nangyari po kasi ito nung panahon na nais lamang niya ako na makatabi dahil mag-isa po siyang natutulog doon. Nag-ask lamang po siya ng favor na samahan ko daw siya sa kanyang kwarto at madali naman po akong napa-oo dahil sinabi niya na pwede daw po akong mag-unlimited nood sa TV na meron siya doon. Natatandaan ko pa nga po na talagang nag-e-enjoy ako sa panonood ng TV hanggang sa hindi ko na namalayan ng oras. Pagkapatay ko po ng TV ay doon na rin po ako natulog. Pero wala po talaga sa hinagap na meron po akong mapapanaginipan. Hindi po ako pwedeng magkamali na yung laman ng panaginip ko nung madaling araw na iyon ay si Lolo. Hindi ko po siya na-meet in person. I never had the chance to see him kasi namatay na po siya bago po ako dumating sa mundo. Tanging sa mga larawan ko lamang po siya nakikita at naririnig ang kanyang ngalan sa pamamagitan ng mga kwento ng aking mga magulang. Sa panaginip kong iyon Sir Red ay naka-smile po siya. Maaliwalas talaga ang kanyang muka. Nag-glow po siya na parang ganon sa mga usual na nakikita natin na mga ghost sa TV. Uulitin ko lamang po na hindi ko po siya na-meet. We never met. But somehow, alam ko na si Lolo ko yun. Nung una ay nasa ibabaw ko po si Lolo na nakalutang. Habang ako ay nakahiga at nakatingin po sa kanya. Pero kalaunan ay humiga na po siya pero nakaharap siya sa akin. Medyo may kalayuan po yung distansya naming dalawa at nakita ko po na inaabot niya yung kamay niya sa akin. Since hindi naman po kasi nakakatakot yung itsura ni Lolo doon, hinawakan ko ang kanyang kamay. Sumama daw ako sa kanya. Walang words o kahit na anumang klaseng usapan but it seems alam ko yung gusto niya. Nahawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Tumingin ako sa kanya. Pero somehow, naisip ko bigla si Mama. Doon po ako natigilan at napatingin ako kay Mama. Naisip ko na kung papaano na lamang si Mama kung iiwanan ko siya. Kaya bigla po akong napabitaw sa kamay ni Lolo. Pagkabitaw ko ay nagising po ako automatically. Agad ay niyakap ko na mahigpit si Mama na takang-taka naman kung bakit ako nagkakaganon. Nung umaga, kwento ko kay Mama yung panaginip ko at ang sabi niya ay magsisindi na lamang daw kami ng kandila at magpapamisa sa simbahan. Hindi naman po ako na-puzzle sa panaginip kong ito Sir Red pero paminsan sumasagi sa aking isipan na hindi kaya't second life ko na ang ninanamnam ko ngayon.
Meron pa po akong weirdong panaginip pero saka ko na lamang po ibabahagi. More power po sa inyong show and more followers, subscribers and listeners to come. Ang kwento ko pong ito, Sir Red, ay nangyari noong kami ay bagong lipat pa lamang sa Cavite. Galing po kami ng Marikina noon at kailangan po talaga namin na lumipat ng bahay dito dahil dito na po ako mag-aaral ng third year high school. Ito daw po kasi ang pinakamalapit na lugar kina tita upang nang sa ganon ay mabantayan daw po ako. May kalakihan yung bahay na aming nilipatan at may 2 palapag po iyon. Ako at ang mama at papa ko lamang ang makakasama ko dito. 1 buwan ang lumipas matapos kaming makalipat at magse-sem break na po. October 20 yung sem break po namin at umuwi ako sa bahay. Mag-aalas 6 na nga po nang makarating ako sa amin. 7:00 pa ng gabi ang uwi ni na mama kaya napagpasyahan ko na maghanda na po ng pagkain. So habang busy ako sa paghahanda ng hapag, narinig ko po na may nalaglag na mabigat na bagay sa itaas. Kaya agad ay umakyat po ako dun. Pagkapunta ko po sa kwarto, agad ay nakita ko na natumba yung cabinet ko at nabasag ang malaking salamin dahil nasagi ng cabinet. Wala po akong maisip na ibang dahilan noon, Sir Red, para matumba iyon dahil napakabigat una sa lahat. Kahit ako nga po ay hindi ko kayang maitumba yun. So hinintay ko na lamang po sa baba sina mama at papa para itayo yung cabinet. Mag-aalas 7 na pero nagtataka ako dahil wala pa po sina mama. Pero may nadinig na naman po akong pagbagsak ng malaking bagay sa taas at nasigurado ko na ito ay galing naman sa kwarto ni na mama. So umakyat ako at nakita ko yung malaking cabinet ni na mama na natumba din po. Sa puntong ito, nakaramdam na ako ng takot. Dali-dali akong bumaba hanggang sa nadatnan ko na ang aking mga magulang na papasok pa lamang ng bahay. "Oh, anak, namumutla ka." Natumba po yung cabinet sa kwarto natin sa taas." Kaya umakyat agad si papa sa kwarto ko at nadatnan nga niya yung gamit na basag-basag. Bumaling naman siya sa kwarto nila at yun din ang kanilang nadatnan. "Baka may magnanakaw na nakapasok dito ha," sabi ni papa, pero nanindigan ako na napaka-imposible yun dahil nakalak yung mga bintana sa taas at hindi rin kakasya ang isang tao doon dahil maliit yung bintana habang yung sa kanila ay meron pang grills. Nilinis na lamang po namin yung mga nabasag at pagkatapos ay pinakalma nila ako. Kumain na rin kami matapos ang ilang minuto. Pasado 10:00 na po nang makatulog kami. Dahil sa pagod ay otomatiko din po ako nakatulog. Pero nagising ako nung madaling araw. Isang masamang panaginip ang akin pong naranasan. Sa panaginip kong iyon ay nakita ko po ang isang babaeng duguan at ang tingin sa akin ay sobrang galit na galit. Pinapaalis po niya kami sa bahay na iyon dahil sa kanya daw ang bahay. Agad ay nagising ako at napatakbo ng mabilis kina mama. Pagkarating ko sa kanilang kwarto ay otomatiko ko silang niyakap dahil sa takot. Sinabi ko sa kanila ang napanaginipan ko. Yung babaeng duguan na galit at sinasabi na sa kanya daw ang bahay.
Dito na pagdesisyonan ng aking mga magulang na magpatawag ng albularyo. Kinabukasan, nagpatawag nga sila ng albularyo. Matapos po na simula ng ritual, sinabi ng albularyo na galit daw ang babaeng nakatira doon. Doon na napatotohanan na siya rin yung nasa panaginip ko kagabi. Tanong ni Papa, bakit naman galit na galit yung babaeng yun? Sa kanya ang bahay na to. Mas maganda kung maghanap na lang kayo ng malilipatan. Hindi siya titigil hanggat hindi mapapa sa kanya muli ang bahay na to. At nang hilakbot na lamang kami, Sir Red, sa huling sinabi ng albularyong iyon. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.